Guys, mayroong bagong loan app po na under kay Delicia Lending po, which is nagngangalang Peso Buddy Loan App na mada-download po natin siya sa Google Play Store at talagang mukhang bagong-bago po talaga tong loan app na ito. Ngayon ko lang po siya na-encounter. FYI, meron din ako na-encounter dati na Buddy ang pangalan, which is Utang Buddy. Pero yung Utang Buddy na yon po, no, is hindi naman talaga siya loan app kung titingnan natin. Pero yung Utang Buddy na yon is different from this Peso Buddy po, no? Kasi ito po talaga is may loan provider po siya, which is itong sa Delicia Lending. And alam ko guys, no, some of you is familiar na rin kaya kay Delicia Lending po. Alam ko may issue talaga ito sa Delicia. Meron po siyang revocation order po na parang nakapending pa rin po ata siya. Wala pa kasi siyang gaanong ganap talaga. At kaya nga po, yun po yung dahilan kaya hindi po natin siya makikita sa list of recorded online lending platform sa SEC website because of that revocation. Syempre kapag may revocation order, no, obviously, hindi sila pwedeng mag-operate. As long as hindi pa lifted yung revocation order na yon or kahit yung cease and desist order, diba, if meron. Pero still po, no, malaya pa rin po siyang nakakabigay or nakaka-offer pa din po, no, ng mga pautang through loan apps po na nagmumukhang bago na naman at nagtatago po siya dito kay Peso Buddy Loan App. So ako naman po, no, dahil available po siya sa public at baka masubukan nyo siya. Syempre, hindi naman lahat alam kung ano yung background ng Delicia. Pero yes, sinilip ko po siya at kahit papaano nag-undergo po tayo ng application po dito para mabigyan ko po kayo ng tamang info regarding dito kay Peso Buddy Loan App. Well, in fairness naman po sa kanya, nag-offer pa rin po talaga siya ng approved instant loan offer po sa atin. And guys, guess what? 4,000 pesos pa ang kaya niyang ipautang sa first time borrower dito. And then of course, no, dahil instant loan app po ito, ano dapat yung asahan natin? Siyempre, kapag mabilis ang pera, medyo meron din talagang kaakibat iyon na consequence. Kaya nga, di ba, aalamin natin sa video na ito. Pero bago ako magpatuloy, disclaimer lang po, I'm not a financial and loan expert and this video is not sponsored, obviously naman. This is just based on my personal experience na po na gusto kong i-share sa inyo. Hindi para mangutang kayo dito ha, kundi para mabigyan ko lang naman kayo ng tamang expectation bago nyo siya subukan. Well, as you can see po, from the moment that I'm trying this loan app po, is kunti pa lang din naman yung reviews niya at kunti pa lang din po yung downloads niya. So sabi niya dito, nagpapautang daw siya ng up to 60,000 pesos. Wow. Pero syempre, huwag tayo mag-rely dyan. In-install ko po yung app para naman makapagsimula na po tayo. So, nung inopen ko siya, nakita ko dito na up to 50,000 pesos po pala ang kaya niya ipautang sa atin. Pero as first timer, guys, sabi ko nga po sa inyo, subject for evaluation tayong lahat. Iba-iba po siya ng assessment po sa atin. Pero for me, guys, nabanggit ko nga kanina, non-offeran po tayo as first timer worth 4,000 pesos. O, diba? Kabago-bago pa lang natin, yes, na-offeran tayo agad ng 4,000 pesos. And I find it big na to ha, sa first timer, and bago pa lang naman siya. So, tingnan natin kung ano yung kaya niyang ibigay. Pero guys, one thing is for sure naman, hindi naman siya auto-disbursement. Tayo pa rin po yung pipili or tayo pa rin po ang magko-confirm kung gusto nating utangan yung kanyang offer. Kaya dapat pag-isipan natin ha, kasi nilatag niya naman dito kahit papaano yung kanyang loan details. So again, meron po siyang offer sa akin worth 4,000 pesos at meron daw akong loan terms sa 121 days na medyo deceiving na naman to ha. May installment period po ako na 2. And then guys, dito sa aking repayment schedule, no, so open po natin. Kung makikita niyo po dito, from the moment that I'm trying this loan app, including today po, no, is within 7 days po yung aking first repayment. And I believe first repayment and one-time repayment lang po ito kasi itong dito sa pangalawa or second repayment niya na 5 pesos lang naman, obviously mawa-waive talaga yan. And guys, obviously din, makikita nyo rin naman po dito na may loan amount ako na 4,000 at ang babayaran ko daw sa within 7 days to pay na ito, isaabot po siya ng 4,555 pesos. So obviously, may 555 pesos na excess doon. So iisipin natin na yun po ay interest rate na lumalabas po na nasa 13.875% siya. So let us say 13.87%. Pero syempre, ang tanong dito, carry lang naman sana yan eh. Kung buo natin siyang matatanggap. Pero kasi, kung ibaba po natin yung loan details natin dito, may nakalagay na upfront service minus peso sign na 1,000 pesos. So kapag ganito po, na may nakalagay minus peso sign 1,000 pesos, yan po ay obviously ibabawas po yan sa ating loan amount. Ang ma-receive ko na lang po is 3,000 pesos na lang. Ganun po siya. So obviously naman, 25% of my loan amount
amount yun. Yun yung service fee niyan. Auto bawas na agad-agad. Kaya dahilan po nang hindi natin siya buong matatanggap. Well, eto ha, kanina meron tayong excess na interest rate worth 555 pesos which is 13.87% yun ano. So kung ipa-plus natin tong 25%, nasa 38.875% yung ating pinaka-effective interest rate dito. Pinagsamang interest at service fee na po ito. For 7 days to pay, ang laki po nito no kasi ang bilis lang ng araw eh. Well, ikaw, tatanungin kita again to sum it up. 4,000 loan amount, 3,000 na lang ma-receive, may ibabawas na 1,000 na service fee, may interest rate na 13.87%, may interest rate na 555 pesos. Very short term lang, within 7 days, one-time payment tayo dito. Go mo pa rin ba to? So, makaka-receive ka ng 3,000 pesos. Kaya lang, hindi siya buong matatanggap. Willing ka ba na mangutang pa din dito? Kasi kung ako tatanungin nyo talaga, no, hindi talaga ako fan sa mga ganitong hindi buong matatanggap. 7 days to pay, short-term period, napakataas ng interest rate. Pero wala akong magagawa kung gusto nyo siyang utangan. And alam ko, tatanungin nyo, paano ba mag-apply dyan para maaprubahan ka? Kasi alam ko dyan, sa inyo, meron pa rin talagang interesado na mag-apply or titingnan yung kanyang offer if meron kasi hindi naman siya auto-disbursement. But of course, hindi natin pwedeng i-skip yung part na yon kasi kailangan nyo rin naman din talagang malaman bago tayo maaprubahan kasi hindi naman porket dinownload natin yung app, agad-agad may offer tayo, diba? Kailangan pa rin natin mag-undergo ng application. For those are willing po or sa mga interesado po, no, so of course, no, we need to input our mobile phone number and then papadalan tayo ng verification code dyan. And then after po nyan, ID verification na po agad-agad. And then guys, so makikita nyo dito, napakadaming IDs po ang pagpipilian. Isa lang po yung pipiliin natin. And then after po nyan, pipicturean din po natin yan right away. At lalabas po yung ating ID details dyan. And then that is followed by our selfie verification. And then pagkatapos naman po nyan is our basic identity information, including lang po yan sa ating personal detail. And then dito sa pinakababa na portion pala, meron dyan Viber, baka phone number, Facebook account, nakalagay lahat dyan optional. So wag nyo nang fill upan, parang awan nyo na kasi hindi kailangan. Well, after po ng portion na ito, next step po nito is the job information. Dito guys, don't worry. Kahit ano po ang employment status natin, self-employed, unemployed, housewife, student, okay lang yon. Kahit anong piliin mo kasi kahit ano pa man yan, wala silang hinihinging income proof or income document po na i-upload natin dito. Kasi for me, I choose housewife nga lang eh. And then, yun nga po, makakapag-proceed or ma-offeran pa rin naman. Well, after po nito, dito guys, is we need to provide our emergency contact person or the urgent contact person daw po ito. 5 po ang kailangan nila dito at lahat po yun ay magdadirect sa ating phone book list. So, ganun siya kahaba. So, tiyagain na natin if ever willing naman kayo. Well, after po nyan is the account management or the withdrawal info po. So, either e-wallet or bank account po. Dito daw po isi-send yung ating disbursement amount or approved loan amount. So, ang pinili ko lang po dito is si e-wallet and preferably si GCash lang po. Well, nung finil up ko pala yung aking GCash account dito po, no, nakalagay dito, the bank card has been bound. So, kapag ganito po, meron akong existing account dito dati na na-fill upan ko na tong portion na ito at na-detect nila yon. So, ibig sabihin, nagpalit lang siguro ng pangalan talaga itong si Peso Buddy na under kay Delicia Lending po ngayon. So, diba, sabi ko sa inyo, medyo fishy talaga ito eh. Pero syempre, pinresid ko pa rin kasi after po niyan, ma-offer na po tayo ng instant loan amount po. And sa akin nga po, na-offeran po tayo ng 4,000 pesos. Na-discuss ko po sa inyo kanina yung loan details niya and it's up to us kung gusto nyo po pa rin siyang utangan. Again, wala akong magagawa doon. Kasi at least I tried at shinare ko po sa inyo para aware kayo at may idea din po kayo regarding this loan app po na ito na nag-e-exist ngayon at available sa public. Yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung gusto nyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!